Minsan po palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayong hapon ito mga kapatid, na ang Diyos, ang binibigay niya sa atin ay talagang lakas. Pag-ibig at lakas, laging magkasama. Paningin, paghinga, pandinig, panlasa, lahat ay pinagkaloob sa mga anak ng Diyos. Ang Diyos laging nagbibigay sa atin ng pag-asa sa pang-araw-araw natin ng buhay na ang kaligtasan ay kailangan ng tao. Hindi natin hawak ang buhay. Kaya nga kami sa grupo ni Brother Sunny, samantalahin natin pagkakataon na yung mga kapatid natin, salaman, kaibigan, kapitbahay na manalig sila sa Diyos na mailigtas sila. Dahil ang buhay natin na hindi natin hawak. So sa buhay ko marami kong pinapangarap na ano, pero inano ko na yan, sinuko ko na yan, Lord, ikaw na ang pangarap ko na makarating ako ng langit. So hindi tayo perfecto, subalit nais ng Diyos nang tayo maligtas, makaalam ng katotohanan. Ano ba katotohanan? Ito yung kaligtasan na ayaw ng Diyos na may namamatay na hindi naliligtas. Salamat ngayong hapon. Ito na po yung mga pangako ng Diyos na babasahin ko. Sa Exodus 34:6, sabi rito, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako, maging sa libo-libo, at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang mga kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko ay hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. At mabilis lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan niyo ako, sinasama kong samahan ninyo kami kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Amen. Salamat sa Diyos na tayo mga tao, lagi tayo nagkakasala. Paulit-ulit yung ating kasalanan habang tayo nabubuhay. Na kung ang Diyos nandito sa lupa, sa isang iglap lang, siguro mamamatay tayo. So ang Diyos dito na sinasabi ko, sa buhay natin, kailangan tayo talaga magpakumbaba. Wala tayong dapat ipagmalaki. Wala dapat natin ipagmalaki yung ating kalakasan dahil ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Kontrolado ng Diyos ang ating buhay, maging ating kalakasan at pag-ibig. Ang Diyos ay lagi nagpapatawad. Na tayo minsan sa buhay natin, pag nagagalit tayo, wala tayo sa espiritu, minsan hindi tayo nakapagpapatawad. Dito ang Diyos binibigay sa atin na lagi tayong magpakumbaba, magpigil sa sarili, lalo na tayong mga Kristiyano ngayon. Dahil sabi nga ang gusto ng Diyos na mahalin natin siya. Sa Marcos 12:30, sabi roon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Iyon ang gusto ng Diyos, unahin natin ang pagmamahal bago yung ating sambayan. Doon natin makikita na ang Diyos ay gumagabay sa atin. Mayroon tao talaga nagsasabi na mahal natin ang Diyos, pero gumagawa ng kasalanan. Kasi hindi niya nakikilala ang Diyos dahil salita niya lang yan eh. Sabi nga ng Diyos, ako'y mapagkumbaba, hindi ako madaling magalit. So tayo kung minsan, napakan ng ating paa, nagalit agad tayo, nagmura ka agad, sumipa, gano'n. Pero pinapakita dito ng pangako ng Diyos, sa pangalawa at ikatlong lahi, hindi niya pinalalampas ang kasalanan ng Ama at pagpaparusa hanggang sa ikatlo na ikapat na salinlahi. So ilan salinlahi na ba tayo? So dito makikita na dapat natin baguhin yung ating pananaw, yung dapat lagi tayong matakot sa Diyos,
Lagi natin igalang ang Diyos, magpakumbaba, hindi nagmamataas. Bagkus, lagi tayong relax dahil hindi ko hawak ang buhay ko. Bukas makalawa, nagtatrabaho ka, hindi ka nakapanalangin, tapos umatin ka sa mga kung saan-saan. Gusto ng Diyos na siya lang ating mahalin, siya lang ating aasahan sa buhay natin. Ito yung mga pangako niya, hindi ito nawawala hanggang sa pangatong salinlahi. Pero ang gusto dito ng Diyos na dapat natin yung buhay natin, i-ano natin sa Kanya, itiwala. Maging ating kalakasan, maging ating mga pangarap, ipagkatiwala natin sa Kanya dahil ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Amen. Bagamat sa trabaho natin, yung mga ating mga kasamahan, hindi natin sila kalibin sa pananampalataya, doon na babago yung ating pananaw na, ano ba to, yung kasama ko parang linggo hindi pumapasok. Diba? Sa buhay Kristiyano, huwag natin i-career yung ating paghahanap buhay. Minsan talaga pag magkakaiba tayo ng pananaw magkakaiba tayo ng rason na nagtatrabaho ka para sa iyong tiyan, nagtatrabaho para sa iyong mga anak, pero kontrolado ng Diyos ang bawat pangangailangan. Bawat oras, bawat segundo, bawat minuto ay hawak ang buhay natin ng Diyos. So kailangan lamang natin na umasa sa Diyos, ipaalam ang mga ating kahilingan, magpatawad, magpakumbaba, at lagi tayong nakatuon, Lord, salamat. Bagamat wala kaming ulam, kahit may bagong okay na ito, maging ano tayo, maging kontento. Dahil hindi naman tayo maghapon na mawala ng ulam kahit bigas, di ba? So hindi tayo magkakaparehas. Sinasabi dito yung mga pangako ng Diyos, hindi ito nawawala. Sabi ng kanta natin kanina, yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin masukat. Yung pag-ibig ng tao, nasusukat yan. Ang pag-ibig mo, may mahaba, may maiksi, mayroon namang maliit talaga ang busy. Kaya ang tao nagkakasala dahil sa ginawa niya kasalanan, hindi siya nagpapasakop sa Diyos. So sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin na buhay, alam niyo ba pag yung kasiyahan ko, ito lang. Pagdating ng araw ng linggo, dito tayo nagkikita-kita, dito tayo nagpupulong. Dito tayo nagtatapat na tayo yung mga anak ng Diyos, hindi tayo pinababayaan. Bakit mayroong umiiyak? Bakit mayroong nagpapatotoo? Nagpapatotoo ka dahil ang Diyos ay gumawa sa likuran mo. Nagpapatotoo ka dahil iniingatan ka ng Diyos. Nagpapatotoo ka dahil mayroon kang trabaho na mayroon kang bagong amo na sumusunod din sa Diyos. Ngayon yung mga pagsubok na hindi dumarating sa atin, walang tao na walang pagsubok, katulad ni Mama Mila. Ang bawat pamilya ay may mga pagsubok. Walang taong nabubuhay na walang mga pagsubok. Para lang tayong dumadaan sa maputik at bakong-bakong daan at sa likod dyan, pantay na. So pag nalampasan natin yan, doon na gagawa ang Diyos. So ito ang kanyang mga pangako na sa buhay natin. Dapat lang natin unahin ang Diyos sa Matthew 6:33. Unahin natin ang kanyang kaharian. Kung hindi natin unahin ang kanyang kaharian, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. So, anong gagawin natin? Unang-unang mahalin natin ang Diyos, ipagkaloob ang buhay natin sa Kanya. Salamat ngayong hapon. Ito ang kanyang mga pangako.